You are worthy, Lord. We glorify you, Lord. We exalt your name. We lift you high. We give you the Oh, Lord. Lord. Lord, as we speak of your greatness today, Lord, may your presence remain in our midst. We thank you, Lord God, for blessing us with your manifested presence. Salamat, Panginoon, dahil the moment we gather together in the name of Jesus, you are here with us. And we just want to thank you, Lord, for all the things that you have done, for your goodness, for your faithfulness, for your loving kindness, for your unfailing love. Lord, salamat, iningatan mo po kami. Salamat, Panginoon, for the gift of life, strength, wisdom, knowledge, and understanding, and for all the gifts, Lord, that you have lavished upon your people. Panginoon, narito kami upang palagi namin ipaalala sa aming mga sarili na ikaw ang kailangan namin. Ikaw, Panginoon, na magbibigay ng kasapatan sa amin, O Diyos. Panginoon, kaya kami naririto upang marinig ka namin, Banal na Espiritu. Mangusap ka sa iyong mga anak at sa aming pong pagtitipong ito, habang hinahangad po namin na sa lahat ng aming hakbang at gagawin, walang ibang pangalan ng maitaas kundi ikaw lang, Panginoong Jesus. Samahan mo po kami, Banal na Espiritu, sa buong magdamag na aming pong pagtitipunan ang iyong dakilang pangalan. Ibinabalik po namin ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba sa iyo lamang kami nagtitiwala. Sa ngalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan natin ng malakas at masaya ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Praise the Lord. Sige po, maaari na po tayong makaupo. At magandang umaga po sa ating lahat. At ngayon po ay papaksain po natin ng isang turo ng ating Panginoong Jesus. And recently, I was able to watch a movie. And from the lines of that movie, I was prompted to look at the scriptures again. Okay. Praise the Lord. Baka meron sa inyo magpapatotoo. Pwede magpatotoo muna. Okay? Meron po ba? Meron ba ditong ginulat ni Lord at pinagpala? Ay, si ate. Ayun. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Sister Vic Vic. Magandang umaga po sa inyong lahat. Gusto ko lang pong ibalik lahat ang papuri at pasasalamat sa Diyos. Yung pag-iingat niya po sa amin. Yung apo ko po kasi, sa akin yan tumatabi matulog. Kami lang dalawa sa kwarto. Dahil sa sobrang pagod ko po, nakatulog ako, nakaidlip ako. Maya-maya po, ginising ako ng apo ko. Nagulat po ako, may hawak-hawak siyang salamin na basag. Sabi ko, ano nangyari? Anong ginawa mo? Pagtingin ko po sa higaan namin, pati sa mga unan, maraming bubog ng salamin. Sabi ko sa kanya, baba. Maglilinis ako. Nagulat at talaga ni-nervous ako kasi sabi ko, ano ba yan? Pati mga unan namin, puda ng unan, maraming bubog. Pinababa ko siya sa kama. Hindi ko alam, lakad siya ng lakad. Hindi ko alam, pati pala sa sahig maraming bubog ng salamin. Ninervyos ako. Talon ako kaagad. Sabi ko, halika. Tiningnan ko yung mga paa niya, kamay niya, binti. Pero sa biyaya talaga ng Diyos, grabe ang pag-iingat ni Lord. Na kahit katiting na sugat, wala po siyang sugat. Kaya gano'n na lang na-amaze ako sa ginawa ni Lord. Sabi ko, grabe ka Lord, grabe ka talaga. Sabi ko kaya, Lord, thank you. Patuloy mong iniingatan ang mga buhay namin. At ganoon din po, Ama, sa lahat ng mga pagpapalang patuloy namin natatanggap. Lord, maraming salamat. At ganoon din po sa papasalamat ako sa Angel of the Lord na in charge sa apo ko. Thank you, Angel of the Lord. Iningatan mong apo ko. Lord, salamat po. Lahat ng papuri sa iyo lamang. In Jesus' name, Amen.
Isa pa. Pang ako nagsasalita eh. Unique itong aking matotoo. Pinupuri ko at pinapasalamatan Panginoon dahil yesterday, early in the morning, ay may plano pala itong mga anak ko na may pupuntahan do sila. Pero hindi ko iniintindi yun dahil talagang hindi naman ako pahilig ng punta-punta sa mga mall. Dahil naiinip ako ng gala, tingin ng tingin sa mga paninda. Pero ang iniisip, ito si Suriel, pabalik-balik sa akin, Lola, sasama ka ba? Kung hindi, kasi nagbabasa lang ako, basa ka ng Bible, oo, mas gusto ko pa to. Hindi, sama ka, balik na naman siya, balik-balik. Tapos hindi ko naman sinabi ko, pumunta pala sa nanay niya, kasama daw si Lola. Kaya kasama na lang ako, by force na punta ako. Pagdating doon, ako po ay naligaw dahil akit panawag na kami sa mga department store at mahilig silang tumingin-tingin. Alam ko na yung ugali nito mga sakop, tingin sa mga laruan sa mga bata, tingin naman ko sa mga paninda, mga damit. At naisip ko, ay, diyan muna kayo dahil pupunta ako sa CR. Tapos tanong ako sa CR. Ito palang pinuntahan naming floor ay sa third floor. Pero ako pala nakaisip ko, bumaba ako sa lower floor, second floor. Doon ako naghanap ng nasaan na yung mula iniwanan ako iniwan ko si Nancy. Sila naman hanap. Ikot na ako ng ikot. Purihin ang Panginoon, relax din ako. Ang inaalala ko sila, nakakaawa naman sila. Tatlong grupo kami. Isa sa mga bata, isa sa kay Nancy na kami dalawa. Sabi niya, sige na balik ka kaagad. Pagbalik ko doon, wala na naman siya. Gumawa ako ng paraan ko, hanapin ko siya. Hindi talaga, ito na ang puli, yung gwardiya. Mamiwat, ano pong ginagawa mo? Nawala po ako, hindi ko kasama nasaan mga aksal. Sunod-sunod siya sa akin. Babaog na ako sa second floor, wala po sila, hindi ko makita. Ano bang pangalan nila? Tapos anong suot ng kasi anong cellphone nyo number? Hindi po ako nagsi-cellphone. Kaya, hindi kayo nagsi-cellphone sa... Naalala ko po, purihin ang relax ako. Ang naalala ko sila, nakakahawa naman, nakahanap-hanap sa first floor, second floor, hanggang third floor. Pero ako paikot-ikot. Naku, tiyak yun, maiiyak na yung iba noon dahil hanapin ako. Ako relax lang, sabi ko, God is with me. Relax tayo pag tayo alam natin, kasama natin ng Panginoon. Sabi ko, hindi po kasi ako marunong mahilig ng gala-gala sa mga ganitong lugar. Kaya lang, makawawa na siya. Di mami, diyan ka lang ha. Kaya tawag siya ng tawag sa mga kasama niyang gwardiya. Hanapin na yung babaeng ang suot, ang blouse ay green. Ang kagulo-gulo. Hindi naman ako naguluhan sila. Nakakaawa naman sila din pala. Ikot-ikot na yun. First floor, second, hanggang third floor. Dito lang ako ang aming palang pinuha na sa third floor. Pero hindi ako umaakyat doon dahil nagsawa na ako kaakyat para. Naalala ko ito, sinaya pala. Dahil nasa senior high na siya, sa Blessed Trinity. Yun ang biglang naaalala ko na mayroon silang affair doon sa ayaw ko bakit ganoon, sa mall na yon. At nala ko, mayroon po akong isa pang apo nandoon sa mga Blessed Trinity na mga estudyante. Mayroon silang presentation doon. Yun na lang sige na. Tawag siya, kumot lalaki siyang gwardiya siguro. Hindi siya pwede umalis doon sa sa post niya doon. Tinawagan niya ng isang kasama niyang gwardiya at babae. Dali niyo si nanay doon sa, yung sinasabi niya mayroon pala, sa alam ko po yun, Blessed Trinity, na may yung isang, doon, area doon, may presentation yung mga estudyante. Kaya pag dating doon, wala pa si Naya dahil mayroon ding inutos sa kanya sa mga kasamahan niya, may bumaba siya. Tapos, purihin ang Panginoon. Pero galing na ako doon, galing na kami doon dahil
kaya alam mo na nandyan kami dahil usapan pala nila na pupunta kami, manunood kami ng presentation nila. Purihin ang Panginoon, relax ako, wala akong kaba, dahil God is with me. Kasi ano niya, pinagalitan ko, alam ko mangyayari, wala tatat naman ito aking kasama. Sabi ko, kayo, sabi ko, ganyan kayo, pero ako relax lang. Baka daw ako umuwi na wala namang pamasahe pa uwi. Wala sabay, Vegas ba yun? Saan yung mall na yun? Salamat sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. God is with us. Amen. Hindi tayo maliligaw. May kanta dati noong 1980s, Tupang Ligaw. Ayan, yan ang theme song ni Pastora. Galeria ba naman Robinson's Galleria, maski ako maliligaw na ako ngayon dun Siguro, ilang taon na ako hindi nakarating doon. Praise the Lord. At God works in little and small ways that we can appreciate. Di ba? Ang mahalaga po ay nakikita natin yung mga pagkilos ng Diyos sa buhay natin kahit sa maliliit na bagay. Yun po ang katotohanan. At dahil God is at work even in little things, for sure and surely, God will be at work in greater things in your life. Amen? So, si Jazz, isasali natin yan sa America's Got Talent. Yan. And lumalakad sa bubog na hindi nasusugatan. Praise the Lord. Iningatan tayo ng Panginoon. Pwede ba tayong magsitayo at siguro po may mga bagong dating at madalang kayong magkakamayan habang inaawit natin ang awit na ito. Pakilagay nga sa key of E. Mike, baka pwedeng tugtugan mo ulit, baka hindi nila alam ito. Okay. Sige po, pwede tayong mag-ikot at kung kaya pa po nating umikot yan, ay kamayan niyo po lahat ng mga pwede niyong kamayan as we song. Key of E. Okay. Okay. Yan. Awitin natin yung As We Gather. As We Gather. Praise the Lord. Damin niyo po ang mga pinagpalang kamay na yan at sa pamamagitan lamang po ng simpleng kamayan ay napapalakas tayo ng ating Panginoon. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed. We'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Just keep on playing. Sabi nga po ng isang mangangaral, it is always an opportunity to shake the hand of a brother or a sister next to you. Dahil ang hinahawakan mong kamay, nag-iisang kamay lang yan sa buong mundo. Unique yan. No? And that denotes that the person you are shaking the hand is a very valuable person just like you. Amen? So, pag magkakamayan po, huwag kayong aalis ng simbahan na hindi kayo kumakamay sa mga precious sons and daughters of the living God. Because as we gather, the presence of the Lord is here with us. Sing it again, as we gather. Hallelujah! As we gather, may your Spirit work within us. Make this your prayer. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. Amen. We'll be blessed. We'll be blessed because we came. Knowing well, knowing well, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came.
be blessed. Will be blessed. I just feel like singing one more song. Ito yung kasunod niyan. The steadfast love of the Lord never cease. Amen. Just feel the love of God. His mercies never come to an end. They are new. They are new every morning. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Sing it again. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Papurihan siya, alwalhatin ang kanyang pangalan at sumigaw ng Hallelujah! Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Diyos. Binabalik namin ang papuri, parangal at pagsamba sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y makakaupo na sa presensya ng ating Panginoon. At tingnan po natin ang mga talatang ito na winika po ng ating Panginoon sa John chapter 3. Okay, marahil ay yung iba po sa inyo, kabisado ito. Yung iba naman ay sa kadahilanan po na medyo matagal na itong hindi nadadaanan, baka ngayon nyo lang narinig. Pero ito po ang turo ng ating Panginoon. Isang madilim na gabi ay nagkaroon po ng encounter ang isang man of the Pharisees na nagngangalang Nicodemus. Natatandaan niyo pa ba yung John chapter 3 na yan? Okay. Basahin po natin sa NIV. Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know you are a teacher who has come from God, for no one could perform the miraculous signs you are doing if God were not with him. Amen. Ang ganda ng statement niya. Di ba? Sabi niya, bagamat siya ay isang Pharisee, a man of the Pharisees, the Bible said, siya po'y naniniwala, no, na ang Panginoong Jesus ay galing sa Diyos. Pero kulang pa rin eh. Mas maganda siguro kung nasabi rito, kami ay naniniwala, ako'y naniniwala na ikaw ay Diyos. Di ba? Okay, for no one could perform the miraculous signs you are doing if God were not with him. So, yung indicator ng mga Pharisees, mga Jewish teachers of the law, yung scribes, yung mga Sadducees, and the people around Jesus, one thing that indicates that a person is of the Lord or from God ay dahil sa kanilang mga dinedemonstrate na miraculous signs and gifts. Okay? So, andyan ba kayo? Nasusundan ninyo? Parang sa panahon natin ngayon. Di ba? Kapag merong mangangaral o kaya man of God na nakikitaan natin ng demonstration ng miraculous signs, gifts, wonders, talagang
Takatutok tayo doon. Pero kung babasahin po natin sa chapter 5, merong isang pagkakataon dito na ang Panginoon ay nagsabi ng ganito. Dahil isang royal official, okay, merong isang royal official sa John chapter 4, nung si Jesus ay nagtungo ng Cana sa Galilee, the same place where he performed his very first miracle, turning water into wine, there was a royal official whose son was sick. Nandun sa isang lugar, sa malayong lugar, sa Capernaum. May sakit po yung anak nung opisyal na ito, at nung marinig niya na si Jesus ay naroon, agad-agad siyang lumapit sa kanya at nagmakaawa. Ang ginamit na salita doon, that royal official begged for Jesus to heal his son. No? As a matter of fact, inimbitan niya na pumunta sa kanyang tahanan yung ating Panginoong Jesus upang makatanggap ng kagalingan, ng healing, ang kanyang anak who was close to death. Siguro po malala yung kalalagayan ng anak niya. Kaya naisipan po niya na talagang magsabi sa Panginoon. Alam niyo, naging sagot ng ating Panginoon, ito po'y medyo kakaiba eh. Di ba? Ang sagot ng ating Panginoon sa Kanya, unless you people see miraculous signs and wonders, Jesus told that person, you will never believe. Ano bang nakikita niyo ron? Sabi ng Panginoon sa Kanya, itong taong ito nagmamakaawa sa ating Panginoong Yesus, Lord, punta ka sa bahay. Yung anak ko malala ang karamdaman. Please, I am begging you to heal my son. But Jesus replied, unless you see miraculous signs and wonders, Jesus told that royal official, you will never believe. Ano kaya ang ibig sabihin ng Panginoon dito? Lalo na sa panahon natin. Kaya po pag may nakita po kayong mga nagsasalita o kaya nangangaral, mahusay, nagpapagaling, pwede ko bang sabihin sa inyo, huwag kayong bibilib doon? Huwag kayong bibilib sa pastor? Amen? Bumilib lang tayo sa magagawa ng Panginoon. Amen? Focus tayo kay Jesus. Okay? Marami pong mga tao ngayon na po-focus na lang dun sa, ang hinahanap nila yung himala. Ang hinahanap nila yung signs, yung wonders. Ang sabi ng Panginoon, hindi nyo ba kayang maniwala sa akin without those signs and wonders? Unless you see signs and miracles, it is hard for you to believe. However, tingnan po natin, ito pong tagpong ito kung saan nagkita po si Nicodemus at si Jesus. At nakapagtataka dahil ito ay nangyari sa gabi. And seemingly, it was for the reason that Nicodemus, ayaw po niyang ma-expose, being a Pharisee himself, ayaw niyang ma-expose siya na siya ay lumapit sa ating Panginoon. Now, in verse 3, in reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Okay? I tell you the truth, Jesus said, no one can see the kingdom of God. Hindi niyo makikita ang kaharian ng Diyos kung hindi kayo maboborn again. Lahat ng mga born again dito, pumalakpak, sumigaw ng hallelujah. Yan, praise the Lord. So, yung born again, pag sinabing, anong religion mo? Born again ako. Hindi po religion ang born again. It is an experience na kailangan po. No? It is a must. Because in verse 7, sinabi puro ng ating Panginoong Yesus, you must be born again. It is a requirement that Jesus Himself taught Nicodemus on that night. We know little about Nicodemus. We don't know much about Nicodemus. Ang alam lamang po natin, after nitong encounter niya with Jesus, we know that
when he left that evening in that encounter, he was a changed man. Binago na siya ng Panginoon. He is a changed person. Sino po dito binago na ng Panginoon? Hallelujah. Marahil kaya po tayo naririto, and Sunday after Sunday, we keep coming here because we are already a changed person. Binago na tayo ng Panginoon. Katulad ni Nicodemus. At yung experience nito Nicodemus, sabi po niya, how can a man be born when he is old? Paano ipapanganak muli pag kasing edad na ni Pastor Nick, 54 years old na, kasing edad na ni ganito, paano siya ipapanganak na muli? Hindi naman siya po pwedeng pumasok muli sa sinapupunan ng kanyang ina upang muling ipanganak. Yan ang sagot ni Nicodemus. Ngayon ang sagot na naman ni Jesus sa kanya. Jesus answered in verse 5, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and spirit. Naintindihan niyo ba yung sinabi na yun? Nung una, no one can see. Okay? No one can see the kingdom of God. Importante yung seeing eh. Hello, may kausap ba? Importante, nakikita natin yung kingdom ni Lord. That God is governing the entire universe, the heavens and the earth. Okay, nakikita natin na ang Diyos ang nagahari. Tatanungin ko kayo, nakikita nyo bang nagahari ang Diyos sa buhay natin? Sa pamilya ninyo? Sa negosyo ninyo? Amen. Praise God. No one can see the kingdom of God unless he is born again. Kaya marami pong mga hindi pa dumaan sa born again experience, malungkot, desperado. Di ba? They are perishing in nature. Why? Dahil hindi nila nakikita yung goodness ni Lord. Hindi katulad natin, maliit na bagay lang na ginagawa ng Diyos sa atin. Masayang-masaya na tayo. Hallelujah. Amen. Palagay ko, ang Diyos naghahanap ng mga Kristiyano na mababaw ang kaligayahan. Yung kahit konti lang nagpapasalamat sila sa Diyos. Amen? Hindi na kailangan pa. Parang tama, angkop dun sa sinasabi ng Panginoon. Hanggat hindi kayo makakita ng malalaking himala, hindi kayo naniniwala, sabi ni Jesus. But later on, pinagaling din niya yung anak nung royal official. Ang sabi lang niya, umuwi ka na, magaling na yung anak mo. Hindi na siya pumunta sa bahay. No? Kaya yung mga naghahanap ng mga malalaking himala, malalaking signs and wonders, hindi pinupuntahan ni Jesus sa bahay yon. Sabi lang ni Jesus, umuwi ka na, pinagaling na yung anak mo. Umuwi yung royal official. At hindi pa siya nakakarating doon sa kanilang tahanan, sinalubong na siya ng kanilang mga servants. At nagsisigaw, nagsasaya. Boss, sir, magaling na yung anak mo. Tiningnan kaagad niya yung relo. Anong oras gumaling? Yung anak ko. No? Nung sabihin po ng mga reporters na sa ganitong oras gumaling yung anak, yun ang eksaktong oras nung sinabi ng Panginoon, umuwi ka na, pinagaling ko na yung anak mo. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Praise God! Ang sagot ng ating Panginoon, I tell you the truth, no one can enter. Sino po dito gustong maka-enter sa kingdom ni Lord? Magsabi ng Amen. Kailangan, we are born of water and spirit. Naintindihan niyo po ang ibig sabihin nito? Okay? Libang kay Pastora, sino pong nakakaunawa nito? Amen. Pag naunawaan niyo po, kayo na magturo dito. Hallelujah. Ang ibig sabihin po ng ating Panginoon ito pong born of water and of spirit. It can suggest, it could refer yung sa regenerated life brought about by the Holy Spirit. Our lives can never be changed. Hindi mababago ang buhay natin. May kausap po ba? Liban na lang na kumilos ang banal na Espiritu sa buhay natin. Amen? Kailangan natin ng regeneration. Hindi po pwedeng New Year's resolution. Hindi po pwedeng yun, sige po magbabago na ako. Kailangan magkaroon tayo ng realization na kailangan natin mag-regenerate.
Kaya nga yung puno, yung hinalitulad sa Israel, tinagpas mula sa tuktok hanggang dun sa sagad-sagad upang ito'y mag-usbong muli ng panibago na mas hihigit pa sa dating puno. Ngayon ay yumabong at nagbubunga kahit wala sa panahon. Nagbubunga ba tayo kahit wala sa panahon? Alam niyo ba yung bearing fruit in season or out of season? That is very important for us, sons of the living God. Di ba? Ibig sabihin, namumunga ka kahit hindi tagbunga, kahit hindi panahon ng mangga, may hinahain kang mangga, kahit hindi panahon ng grapes, may hinahain kang grapes, masasarap na bunga, napapakinabangan, marami ang na-edify, marami ang na-encourage, marami ang lumalakas, marami ang nakikinabang. Amen? Ibig sabihin, namumunga ka kahit hindi napapanahon. Ibig sabihin, kapag kailangan mong magpatawad, kahit hindi kailangan magpatawad, nagpapatawad ka? Kahit hindi mo feel na magmahal, nagmamahal ka? Hello? Kahit sa tingin mo, hindi dapat magbigay, nagbibigay ka! In season or out of season. It can only be brought about by the work of the Holy Spirit in our life. In ourselves, hindi natin kayang gawin yon. Kailangan ng action ng Holy Spirit sa atin. If you agree, say amen. Hallelujah. Being regenerated by the Spirit, signifying the rebirth, no? Yung kadalasan po ginagawa natin, yung tanda ng pagiging born again, tayo po ay nagpapabautismo sa tubig. Okay, sino po dito ang hindi pa? Nabanggit ko na nung nakaraang linggo yan no? So, lahat po ng mga magpapabautismo na kay pastor. Hallelujah. And so, yung water po may also represent the cleansing action of the Holy Spirit. Amen? Hindi natin maiwasan ng Holy Spirit. Hindi tayo makakapag-minister pag wala ang Holy Spirit. Hindi tayo makakapag-preach ng Word of God pag wala ang Holy Spirit. Empty yung mga salita, hindi nakapagbabago, walang buhay, walang kapangyarihan. Ang buhay at kapangyarihan natin ay yung Holy Spirit. But our lives can never be regenerated. We can never be born again without the work of the Holy Spirit. And I believe that night, the Holy Spirit was at work in the life of Nicodemus. Tatandaan po natin yan. Okay? Sabi ni Jesus, flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying. Sabi ni Jesus, huwag kang magugulat sa sinasabi ko sa iyo, Nicodemus. Bakit? Ito yung mahalaga. You must be born again. Okay? You must be born again. Gusto ko bigyan ng diin po yan. Lahat po tayo dito, you must be born again. Baka meron pang hindi dumadaan sa born again experience, you must be born again. Jesus said. Ano mo malalaman ng born again? Hello? Paano nyo malalaman ng isang tao ay born again? Okay, palaisipan po sa inyo yan ha. Kayo po ang kayo po ang makapagsasagot niyan sa inyong mga sarili. Pero, yung kakaunting kaalaman natin tungkol kay Nicodemus, Pariseo lamang siya, isang gabi, siguro hating gabi yon, pasikreto, lumapit siya sa ating Panginoong Yesus, agad-agad, sa tagpong yon, because he had encountered the God who made the heavens and the earth, he encountered Jesus Christ, our Lord, he came away a changed person. Sa tuwing makakatagpo natin ang presensya ng ating Panginoon, sigurado, mababago po tayo ang ating mga buhay. Amen? Hallelujah. So, that night, Nicodemus went away with a whole new understanding of both God and himself. Naunawaan niya ng higit pa ang Diyos at ang kanyang sarili. Okay? Mahalaga ba na maunawaan po natin sa mas malalim na kapamaraanan ang Diyos? Hindi lamang ang Diyos, kundi ang ating sarili. That night, Nicodemus was born again. Okay? Pag sinabing born, ano po, merong tinatawag na literal birth. No? Pag sinabing born, it has to do with your birth.
kapanganakan mo. Okay? Yung nangyari kay Nicodemus, it was his spiritual birth. Okay? Kailan mo ba natatandaan kung kailan ka nagkaroon ng spiritual birth? Sino sa inyo makakatanda noon? Ay, pastor, ito yung araw na ako ay ipinanganak na muli. That was 1986. Tandang-tanda ko pa ang lahat. Okay? Dapat natatandaan niyo yan. The time when you got born again. But in our life, there are two phases of birth. No? Yung ating physical birth. Okay? Lahat po tayo ay pinanganak. Kaya tiningnan ko po ito. Yung binalikan ko yung Psalm 139, verses 13 to 16. Napakaganda po ng sinasabi that denotes the omnipotence of God. It speaks about the omniscience of God, and it speaks about the omnipresence of God. That God is all-powerful. He has all power in His hand. God is omniscient. He knows everything about you, about your affairs, about your family, about your past, present, and your future. God knows everything. And it talks about the omnipresence of God, that God is in all places at all times. He can both be here in the Philippines and at the same time, nandun na rin siya sa London, nandun siya sa Amerika, kasama ni Pastor Abeng, nasa London siya, kasama nung anak ni Brother Henry, kasama ni Sister Judith, no, sa Cayman Island, kasama nila Karen sa Canada, nila Kurt, no? Sa ganitong oras, yun ang ating Panginoon. Hindi natin kaya explain yun dahil siya ay Diyos. Hallelujah! And then I came to, I captured do you know Mark Twain? Si Mark Twain was the father of American literature. No, isa po siya sa mga mahusay na manunulat. At nakakagulat po mga manunulat noon, born again. Kaya magagaling magsulat. May sense ang kanilang mga sinasabi. Alam niyo, sabi ni Mark Twain, makinig po kayo. Sabi ni Mark Twain ito, the two most important days in your life are the days when you were born and the day you found out why. Nakuha niyo po? Kung kaya sanang maisulat, hindi ko naisulat eh. Ulitin ko, the two most important days, dalawa lang, the two most important days in your life are the day when you were born and the day you find out why. That talks about your purpose in life. Okay? Yun lang yung dalawang mahalagang araw sa buhay mo. Nung pinanganak ka. Hello? Naniniwala ka ba ron? Yun yung pinakamahalagang araw sa buhay mo nung pinanganak ka? At parang wala na naman akong kausap. Di ba? Ngayon, ang ganda ng pag-aanak ngayon eh. Hindi katulad dati, no? Wala pa yung mga preparation na ganyan. Ngayon, na-delay pa lang si mami, ay talagang alaga na ng doktor. Nakikita na sa screen yung baby, maliit pa lang. Di ba? Alam na kung kailan siya ipapanganak, nape-predict na, napaghahandaan na. Hindi katulad nung pinanganak tayo noon. Wala pa. Talagang hihintayin mong mag-labor si nanay. Di ba? Ngayon, hindi na eh. High-tech na ngayon. Di ba? Chine-check up lagi. Pero praise God, yung grace ni Lord, no? Hindi ka naman siguro, pastora, dumaan sa ultrasound nung panahon mo, no? Wala pang ultrasound noon. Ang ultrasound mo, ang Holy Spirit, si Lord, inalagaan ka niya. Alam niyo ba na habang kayo nasa sinapupunan ng inyong mga nanay, ay inalagaan na kayo ng ating Panginoon? O, tingnan natin yung Psalm 139, verse 13. Yun po ang nagsabi sa atin ng ganyan. Psalm 139, verse 13 to 16. Sabi po ron, for you created my inmost being. Sinong lumikha sa atin? Ito po yung Psalm ni David, na-realize po niya na nagpasalamat siya sa Diyos eh. No? Una po, tiningnan niya na nakita ni David na the presence of God is everywhere. Where can I go from your spirit? Panginoon, hindi kita matatakasan.
Kahit saan ako magpunta, umupo ako, tumayo, andun ka. Kasama kita lagi. Meron po ba rito kasama niya palagi ang Panginoon? Sumigaw ng hallelujah. Praise God. At later on po in verse 13, sabi ni David, "For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I'm fearfully and wonderfully made." Pwede nyo mang ilagay doon sa verse 14? Sige, pakisabayan ako. Ayan. I praise you. Look at the screen, people. Tingnan nyo po. Si David, nagpupuri siya sa Diyos because he came to realize that he was fearfully and wonderfully made. Na hindi ka pinanganak sa pagkakamali. Kahit yung mga magulang nyo, sorry kahit ang mga magulang ninyo hindi mag-asawa, ang sino mang pinanganak, hindi pinanganak sa pagkakamali. May purpose si Lord. Dati, nung unang panahon, kapag gumagamit pa tayo ng illegitimate child, di ba? Sa Lord, walang illegitimate child. Amen? Pwede ba nating palakpakan ng goodness ni God? Di ba? Kaya nangyari yun kasi may plano, may purpose si Lord. Sabi ni David, I praise you because I'm fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. Nakita na po ni David ito. No, nakita niya that God is wonderful counselor. Your works are wonderful. I know that full well. Ang sabi ng verse 15, "My frame was not hidden from you when I was made in the secret place. When I was woven in the depths of the earth, your eyes saw my unformed body." Wala ka pang kaalam-alam sa sarili mo. Kilalang kilala ka na ng Diyos. That makes me clap my hand and shout, hallelujah. Praise God. Di ba? Wala pang nakakakilala sa iyo, kilalang kilala ka na ng Diyos. Yung unang dalawang verses, verse 13 to 14, it denotes that God is omnipotent. Na nilikha ka niya, hindi siya gumamit ng ingredients na galing sa marumi. Hello? Yung totoong ikaw. Bakit? Galing ka sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, galing ka sa Diyos. Hallelujah! Kaya matalino ka Kaya magaling ka. Designed ka for greatness. Dapat kang yumaman. Kaya magpayaman ka na. Kalooban ng Diyos yan. Amen? Lahat ng gustong yumaman, sumigaw ng amen. Hallelujah! Yung mga taga-Jesus Abundant Life Giver, habulin yan. Habulin ng pagpapala. Amen? Di ba? Sino dito gustong maging habulin? Habulin ng pagpapala. Di ba? Hindi yung hinahabol ka, uy, kailan ka ba magbabayad? Maraming ganun, hinahabol ng ganun. Pero kayo pag hinabol, pagpapala ang hahabol-habol sa inyo. Amen? Hallelujah! It denotes the omnipotence of God, that God is all-powerful. Imagine niyo na lang ang pagkakalikha ng bawat isa sa atin ay ayon sa kapangyarihan, kagustuhan. It was God's intention. Hallelujah! Hindi kagustuhan lang ng mga magulang mo. Kagustuhan ng Diyos kung bakit ikaw ay ikaw. Kung bakit andito ka ngayon sa Jesus Abundant Life Giver Church. Hindi mo gusto. Gusto ni Lord, gusto ng Holy Spirit, andito tayo ngayon. Hallelujah. Hindi naman yan may mensahe ko, napunta na ako dyan. Amen. Pag pinag-aralan niyo po yung omnipotence, that God is all-powerful, mapapahiya yung mga naggagaling-galingan. Mapapahiya yung nagsasabing sila'y ma-impluwensya, makapangyarihan, marunong, matalino, lahat alam, kumpara sa omnipotence ng Diyos na sinasamba natin sa Jesus Abundant Life Giver Church. Okay? You are fearfully and wonderfully made. Tingnan niyo yung mga anak ninyo. Oh, di ba tuwang-tuwa kayo sa mga anak ninyo? Yan, sino ba to? Anong pangalan nito? Hindi ko kilala ito Ay, Suriel pala. Okay, di ba? Suriel is fearfully and wonderfully made. Amen? Kaya, ikaw na lang ang pag-asa talaga Ikaw na lang pag-asa. Ikaw lang nakakaalam nun. Kaya kung titingin ka sa salamin, matuwa ka sa sarili mo, magandahan ka sa sarili mo, papugihan ka sa sarili mo. Wala na ibang magsasabi nun, ikaw lang. At si Lord, kayo lang dalawa nakakaalam niyan.
Pag nakinig ka sa iba, pintas ang aabutin mo. Hello, ang itim-itim naman yan. Ba't ganyan ang ilong niyan? Ba't ganyan ang tenga niyan? Ay, kulot. Di ba? Pero pag you see through the eyes of your Maker, hallelujah, if you develop the ability to see through the eyes of your Maker, of your Creator, there will never be a day na malulungkot tayo. Lagi tayo magre-rejoice in the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Sabi ng verse 15, My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven in the depths of the earth. Matalinhaga yan. Your eyes saw my unformed body. How could that be? Paano yun? Unformed. Pero nakita. Sino makakakita ng isang unformed creation? Only God can. The Bible said, your eyes saw my unformed body. Hallelujah. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Lahat po ng mga pagdadaanan natin. Hello, may kausap ba? Lahat ng mga lalakaran natin, lahat ng mga mangyayari sa buhay natin, nangyari at kahit yung nakaraan. Alam, sabi po ni David, all the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Si Lord para na lang nagbabasa ng libro. Pag pinapanood niya tayo, may big screen siya. Habang tayo na sumasamba rito, pinapanood tayo ni Lord. Alam ni Lord na present tayo ngayon. Bago pa man maglinggo, alam ni Lord na dadalo kayo. Amen. All the days ordained for me. Sabihin nyo nga yung word ordained. Everybody say ordained. Let me tell you this. Huwag nyo kalimutan ito. All good things that are happening to us are preordained by God. Amen? Hindi na nagugulat si Lord. Tayo na lang ang ginugulat niya. Amen? At maaalala niyo po ang sinabi ng Romans 8:28 that for those who love God, I would say it again, for those who love God, lahat ng nagmamahal sa Diyos, bakit ka ba kayo dito? Bakit tayo dito? Mahal ko kasi si Lord eh. Amen? Ba't kayo andito? Nagtsatsaga kayo paglinggo. Mahal ko si Lord eh. Simple. Mahal ko si Lord. Amen? Hindi ko inahabol yung miracle. Hindi ko inahabol yung gift. Although, kailangan natin yan. Pero andito ako sa pangunahing dahilan, mahal ko si Lord. Lahat ng nagmamahal kay Lord, palakpakan siya. All the days ordained for me were written in your book, even before one of them came to be. Kaya maalala mo yung sinabi ng Romans 8:28, all things work together for the good of those who love God. Kahit yung mga karanasang hindi pabor sa iyo, lahat yun ay pinaglakip-lakip ng Panginoon kung bakit nangyari yun. May purpose. Sabihin mo nga, may purpose. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. No? Simple, dalawang bagay lang. Hindi po ito big time na teaching, pero tingin ko po, kailangan po natin ito. Everybody say, purpose. Purpose is very important because it is the key to fulfillment. Did you hear that? You will never feel satisfied, never feel content. You will never feel fulfilled unless you serve your purpose in life. Okay? Sabi nga ni Dr. Miles Monroe, the greatest tragedy in life is not death, but life without a purpose. Life not knowing its purpose. Therefore, the key to fulfillment is your purpose. Paano mo gagawing makabuluhan ang iyong buhay? Hello, magtatanong ako sa inyo, huwag niyong sagutin. Makabuluhan ba ang buhay mo ngayon sa tingin mo? If God were to ask you, what would you answer God? Anong sasagot natin sa Panginoon? Paano natin magagawang maging makabuluhan ang ating mga buhay? Okay? But when you're serving your purpose, kapag nilalakaran mo yung purpose ni Lord sa buhay mo, God is glorified. In my life, Lord, be glorified. Be glorified. In my life, Lord,
Be glorified, be glorified. Tomorrow? No, today. Be glorified. At sabi ng isang pastor, lagi kong binabanggit ito, naalala ko na yung kanyang pangalan, si Pastor Edwin Dayandante, sabi niya, the chief end of man is to glorify God and enjoy Him. I will say it again, the chief end of man. Ibig sabihin, at the end of the day, no, after all has been said and done, pagrambulin mo na ang lahat, ito ang what matters. This is what counts. The chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Kapag gino-glorify mo si Lord, ma-enjoy mo buhay mo eh. Hello? Pag gino-glorify mo si Lord, ma-enjoy mo yung pamilya mo. Ma-enjoy mo yung mga anak mo. Ma-enjoy mo yung investment mo. Ma-enjoy mo yung pinaghirapan mo. Maraming mga tao, they are miserable, they are perishing because they are miserable. Lahat ng kanilang pinagsikapan, nandyan, nakahain sa harap nila, pero ang lungkot pa rin. Walang kapayapaan. Walang kaibigan. Hello? But for the sons of the living God, you know, when we glorify God, sabi ng Biblia, when God blesses, He adds no trouble to it. Pag tunay kang pinagpala ng Diyos, walang kasunod na trouble. Can I hear an amen? Nasa Bible yun. No, hindi ko lang nailagay yung verse. No? When God blesses you, He adds no trouble unto it. Talagang susulitin ni Lord na yung blessing na yan ay ma-enjoy mo. Sino nakakaranas ng ganun? Palakpakan ng Panginoon, pasalamatan siya. Di ba? Sumasaya tayo, nagugulat na lang tayo. Lord, can't believe it, Lord. Talagang ngayon mo ko bless. Bakit, Lord? Tatanong ka pa, bakit mo ko bless, Lord? Gusto niya, faithful siya eh. Hindi niya tayo binibless dahil faithful tayo. Binibless tayo ni Lord dahil faithful siya. Hallelujah. When you want your life to count, if you want to make your life count, live for eternity now. Okay? Be glorified today. If you want to make your life count, live for eternity now. Nung ma-born again si Nicodemus, napag-isip-isip niya na he has to live wisely. Napag-isip-isip niya, he has to live to please the Lord. Napag-isip-isip niya, he has to live with that hope. Hope. Yung hindi pa nakikita, pero umaasa ka na. At hindi mo isunusuko yung pag-asang yon. Okay? He has to live with hope. Ito na po, tingnan natin po yung sinasabi kong purpose. Balikan natin yung sinabi ni Mark Twain, the two most important days in your life are the day you were born. Say amen. Okay? Kaya nga yung birthday natin, sineselebrate natin yan. Hallelujah! Di ba? At yung anniversary din ng church, birthday ng church yun eh. Kailangan celebrate din natin. No? Hindi natin na-celebrate nung nakaraan, ay pwede tayong humabol sa Thanksgiving. Oh, may plano na ba kayo? Hallelujah! The two most important days in your life, the day you were born and the day you find out why. Okay? That speaks and reminds you about your purpose in life. So, ngayon po, tingnan po natin kung ano yung... Pag pinag-usapan kasi yung purpose, napakalawak na subject yan. No? Talagang lalo na pag tinignan po natin sa kingdom perspective, utay-utay lang po tayo. Yung mga mahalagang bagay, yung tama lang para sa atin. Okay. Ngayon po, ang purpose na sasabihin ko po sa inyo, wag nating kalimutan, dalawang bagay po ito. Okay? Una, na purpose po natin, kaya po tayo naririto, because God is in a serious business. Of what? Of what? God is in a serious business of building His church. Are you here? Did you hear me? Hindi po yung church na itong building natin na ito, tayo yun. God is building us up. Hello? God is building you up. Kaya ang response natin to answer that call, una po na purpose natin, dito sa church natin. Okay? O, lahat ng mga taga-JLC
Para sa inyo ito. Ang purpose natin ito is to build yourself up in the Lord. Does it make sense? Build yourself up in the Lord. At this point, ikaw ang gagawa nito. Hello? Nobody can do this for you. Hindi obra yung pagpipray ka lang ng pagpipray ni Pastora. Kailangan may involvement ka. May part tayo. You need to build yourself up. Okay? Mag-initiate ka. Do something. Pray and ask God to help you by His grace, mercy, by His strength, na makuha mong i-build ang sarili mo up in the Lord. Because there will come a time, you'll be left alone by yourself. Walang magpe-pray sa'yo, walang mag-encourage sa'yo, walang magpapaalala sa'yo. What will count are yung mga naitanim sa iyong puso, naitanim ng malalim sa iyong isip, sa mga panahong ikaw ay nakikipag-fellowship kay Lord. Sa mga panahong ikaw ay nananalangin, sa mga panahong nagme-meditate ka ng Word of God, sa panahong nakikinig ka ng mga mensaheng itataas ka sa iyong pananampalataya. Remember, the Bible said, faith cometh by hearing, and on hearing by the words of God. How do you build yourself up? Yun ang tanong. May 3 area po tayong titingnan dito na kailangan po nating i-build. Hinanap ko sa scripture, nakita ko po, sabi ng 1 Corinthians chapter 13, verse 13, 1 Corinthians chapter 13, verse 13, there are 3 things that remain. Faith, hope, and love. Everybody say, faith, hope, and love. Tingnan natin po. Let's build ourselves up in these 3 things. Dahil ito mananatili eh. Yung pananampalataya, siguro 1 buwan natin pinag-usapan yung pananampalataya. Naalala niyo ba? Napag-usapan po natin yung the giant killing faith of David. Yung faith ni Abraham. Pag-usapan natin. Let's build ourselves up in the faith. Magpalakas tayo ng ating pananampalataya. May kausap po ba? Hallelujah. Practice, discipline. Okay? Sanayin po natin ang sarili natin sa pananampalataya. Paano natin gagawin yun, Pastor? Yung sasanayin yung sarili sa pananampalataya. Sige, tatanungin ko yun. Paano nyo sasanayin ang sarili nyo sa pananampalataya? Okay, sa pagsunod. Okay, sa pagtatanim. Okay, yan, isa sa malaking pagsasanayan yung ating pagtatanim. Diba? Diyan nade-develop yung karakter ng ating pagtitiwala sa Diyos. Okay? Yung pagtitiwala natin, may karakter yan. Hello? Meron pong pagtitiwala na medyo-medyo lang, merong pagtitiwala na talagang sakto lang, merong pagtitiwala na talagang lubos-lubos. Nasaan kayo doon? Kayo po ang sumagot. Nasaan kayo doon? Yung medyo-medyo lang, medyo nagtitiwala lang, o sakto lang yung pagtitiwala, o yung sobrang tiwala sa Diyos. Sino dito yung sobrang tiwala niya sa Diyos? Pumalakpak, sumigaw ng hallelujah. Amen? Lakasan nyo yung palakpak. Sobrang tiwala yan eh. Kasi pag nagtanong ako sa inyo, sino dito yung medyo nagtitiwala lang, wala namang sasagot sa inyo niyan. Let's build ourselves up in the Lord. May pananampalataya na rin lamang tayo, karirin na natin, the just shall live by faith. Yung mga righteous, yung mga just, they will live by faith. Sanayin po natin ang ating mga sarili. Pag nakarinig tayo ng instruction and direction kay Lord, sundin na natin kaagad kahit hindi pa natin naiintindihan. Okay? You know, yung the burden of explanation, wala sa Diyos yun eh. Okay? Hindi na kailangan mag-explain pa ni Lord kapag may iniutos siya, may pinagawa siya sa atin. Huwag hindi na ipapaliwanag ni Lord sa atin yan. Katulad kay Abraham, go out of your country, of your household, and go into the land that I will show you today. Si Abraham, hindi na siya nagkipagdebate sa Lord.
sumunod na kaagad siya. Amen? As compared doon po sa experience niya kay Lot, medyo nakipag-bargain pa siya. Sabi ni Lord kay Abraham, sisirain ko yung Sodom and Gomorrah dahil grabe na. They are at the height of their sin and iniquity. That's why I will destroy Sodom and Gomorrah. Lord, teka lang. Baka po pwede. Pag may makikita kang 5 matuwid, diba? 10 matuwid, baka pwedeng wag mo nang wasakin ang Sodom and Gomorrah. And at the end of the day, finally, yung effort ni Abraham to, talk it over with God, to bargain with God, wala pong nangyari. Ang Diyos pa rin ang nasunod. Amen? Ay, maganda naman kapag nakita po sa atin, si Lord talaga ang nasusunod sa buhay natin. Amen? Andun po yung blessing ni Lord sa atin. So practice. Discipline po natin ang ating mga sarili. As you build, perfection comes. Hello. As you build, perfection comes. Okay? Perfection comes, imperfection disappears. It happens from a day-to-day basis, from glory to glory, from strength to strength. Hindi naman kagad makukuha agad-agad yan. Okay? So, kung tatanungin ko kayo, ano ba yung mga born-again experiences natin, ako magsasabi ako sa inyo, noon po palamura ako. Nung ako'y binata pa, hindi ko lang pinaririnig sa nanay ko dahil sa pamilya po namin, pamilya kami ng mga self-righteous. Ay, mag-amen no nanay ko ha? Mga relihiyoso. Diba? Nagmamabuti, nagmamagaling. Diba? Pero pag talikod, doon na nagwawala. No? Kaya grabe ako makapagmura. Nung born again ako, nung na-encounter ko si Jesus, yun ang unang binago sa akin ng Panginoon. No? Dati masundot mo lang ako noon. Masundot mo lang ako. Nagbabasketball ako. At talagang automatic Parang yung bad words lumalabas talaga Hindi mo mapipigilan. Yun talaga Sinful nature Hindi kayang itago Hello? Diba? Talaga naman, putot kunsinta. Nung ma-born again, hinipo ni Lord kaagad. Nawala. No? Hindi naman lahat ganun. Meron pa unti-unti. No? Huwag na kayo baka may magpatotoo dito sabihin humaba tayo ng gusto. Ako, pastor, ganito. Di ba? Pero yung ating pagbabago, yung ating building. Sabihin nyo nga, building. Don't be in a hurry. At wag rin kayong maiinip because it happens on a day-to-day, from glory to glory, and from strength to strength. Amen? Hanggang maabot po natin yung perfection na dinidesire ni Lord para sa atin. Then, perfection will disappear. Imperfection will disappear. Amen? Ano yung process ng building? How do you build? Okay? Paano ba tayo mag-build? O building na lang ang pag-usapan natin. Pag nagbi-build, nagpaplano muna yan. Yung plano, it is not our business to plan for ourselves. Because the Bible said in Proverbs 19 verse 21, many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that will prevail. In order for God's purpose to prevail, He will frustrate your plans. Sometimes. Diba? Parang masunod yung kagustuhan ni Lord. Ang dami nating magagandang plano. Amen po ba? Pero karamihan po doon din nasusunod. Hindi nangyayari. Nagtanong ba kayo kung bakit? Kadalasan po kasi, mas maganda yung plano ng Diyos sa inyo kaysa plano nyo para sa inyong sarili. Amen? Ito ang gusto lang natin. Lord, gusto kong pumunta ng Hong Kong. Katulad ni Mike at saka ni Shaq. Punta ng Hong Kong. Yan. Pero ang gusto pala ni Lord sa iyo, daling ka sa Amerika at saka sa Europe. Diba? Kaya yung Hong Kong mo, hindi matutuloy yan. Masama ngayon ang loob mo. Hindi nangyari. Frustrated ka ngayon. Talagang frustrate ni Lord yung plano mo dahil mas may magandang bagay na nakalaan sa iyo ang Diyos. Amen? Huwag tayo magtatampo, huwag tayo give up.
Huwag tayo masisiraan ng loob. Tuloy lang tayo. Let's build ourselves up. Kahit hindi pa dumarating yan. Kahit may nangyaring hindi pabor sa iyo, huwag tayong susuko. Huwag tayong give up. Continue to build yourself up in your faith. Okay, sa building, ang unang ginagawa sa aking pagkakaalam ay nagbubungkal. Okay? Sino sa inyo ang gustong magbungkal? Yon ang pinakamahirap, no? Kapag magtatayo, ay nagtatayo po ako ng bahay eh, no? Bubungkal kaagad kami, no? Yung mga paglalagyan ng mga pundasyon, sabihin niyo pundasyon. Tanong, may pundasyon ba tayo? Amen. Praise God. So dapat lahat tayo merong pundasyon. Sabi ni Paul, you should be rooted and built up in the Word of God. Deeply rooted. No? Yung foundation po natin kailangan malalim. Yung mga bahay na wala sa tamang pundasyon, sabi ni Jesus, dumating ang unos, tumaas ang tubig, umihip ang malakas na hangin, nagiba ang mga bahay na ito. Bakit? Because it had its foundation in a weak foundation. Kailangan matibay ang ating pundasyon. Amen. Yung hindi ka madaling magalit, matibay ang pundasyon nun. Yung hindi napipikon, matibay ang pundasyon nun. Yung hindi madaling magtambo, matibay ang pundasyon nun. May gusto akong sabihin, baka may mag-react sa inyo eh. Ha? Diyan malalaman kaagad natin kung tayo malalim ang ating pundasyon. Yung hindi ka kaagad naniniwala sa mga sabi-sabi. Hello? Hello? Uy, naku, sa mga darating na araw, hihirap na ang buhay kasi magtataas ang bilihin, magtataas ang gasolina, hihirap na ang buhay. Naniniwala ba kayo doon? Ha? Naniniwala kayo sa balita? Kaya kung di ako naniniwala, nanonood na ng balita eh. Di ba? Panay, tatakutin ka. May bagong sakit, merong namatay sa ganito. Di ba? Magne-Netflix na lang ako. Di ba? Kapag naniwala ka sa sabi-sabi ng iba, ay yung building mo maantala. Di ba? Guguho. Okay? Huwag mong pakinggan yung sinasabi ng iba. Whose report will you believe? We shall believe the report of the Lord. No? Yung sinasabi lang ng Panginoon ng ating pakinggan sa ating buhay. Pagkatapos mo magbungkal, anong ginagawa? Yung mga nagbibuild. Di ba? Ha? O yung mga bakal, binubuhat yan. Mahirap na naman yun. Di ba? Magtatayo ka ngayon ng poste, ng foundation. Di ba? Yung mga bakal, mabibigat, bubuhatin mo, and before you know it, yung kamay mo, panay na kalyo. Yan ang palatandaan ng mga men of God, marked by their faith. May sugat, meron silang mga battle scars, may mga karanasang paghuhugutan upang ituro sa iba. Di ba? Makikita mo, yung sa sinulat ni Rick Joyner, marami po ron, may mga latay, may mga sugat ng palaso, no? Pero pinagaling ng Panginoon. Amen? That's how you build. Okay? Makikita mo, ito yung mga tried and tested. Nung binibuild ko yung sarili ko noon, nung ako'y bagong born again pa lang, medyo na-encourage na ako ni Pastor Josiah no, na mag-participate sa music ministry, patawag namin dun eh. No? Music ministry. Binibuild ko yung sarili ko, kaya nagpaka-hilig talaga ako sa instrumentong gagamitin ko para kay Lord. Para kay Lord. No? Anong palatandaan nun? Yung daliri ko, kwadrado. No? Dahil kahit wala ako dito sa church, talagang kahit sa bahay ako, practice. Kanta ko ng kanta kahit ako ipapasok sa eskwela. No? Walang tigil. Sabi niyo, practice. Building yourself up. Talagang nagpapakahirap. Gastos. Tama ba yung nasabi ko? Gastos. Oo, gastos. Wala pang wala pang, hindi pa computerized nun. Kailangan bibili ka na mamumuhunan ka sa mga kaset. Sino sa inyo nakaalala pa ng mga kaset? Ang dami naming kaset nun. No, yung mga tape.
Ang dami. Mamili ka, buong album, lahat andun. No? Pag may nasira, pinapalitan ko kaagad yun. Gastos. Sabi nyo nga, gastos. Ay talagang gagastos ka pag gusto mong ma-build up in the faith. Tama ba yung sinabi ko? Tama ba yun? Kung tama nga, palakpak nga kayo kay Lord. Kasi gastos pinag-uusapan, walang pumapalakpak talaga pag gastos ang pinag-uusapan eh. No? Pero nag-i-invest kasi tayo. When you build, sulat nyo ito, when you build, investment is always involved. Are you there? When you are building, investment is always involved. Okay? Gagastos ka, bibili kami ng mga ticket, attend ng mga seminar, ang mamahal. Umabot ka pa noon, Nancy. No? Papakalayo-layo kami. Wala pang mga service noon. Talagang magko-commute kami. Ngayon, talagang na tayo, hindi na tayo makalakad pag wala bang service. Hindi na tayo makalakad ngayon. Dati, alam nila ninong yan, nila ninang. Ang service pa lang noon, yung jeep nila. Masaya na kami noon, walang aircon yun. Yun yung gagamitin. Pag nalaman namin pwede yung evangelist, yung pangalan ng jeep nila eh. Pag pwede yung evangelist, lahat masaya. Uy, meron kaming hindi na kami mamamasahe, hindi na kami hirapan sumakay. Pero kahit mahirap sumakay, pupuntahan at pupuntahan namin. Bakit? Nagbibuild kami ng aming faith. Ngayon, patining ko kayo ng seminar. Ay, pastora, may nagbigay sa akin ticket. Shunammite, no? 200 lang. Ngayon December, baka gusto nyo. Tama nyo? Walang pumapalakpak, walang umingiti. Dati pag prenesyohan kami ng mga seminar, ay saan yan? Saan yan? Punta, susundan namin si Don Moen, hahanapin namin si Darlene Check, hahanapin namin yung papuri, magkanong bayad? Wala akong pake. A-attend ako, gagastos ako, nag-i-invest ako nagbibuild ako Diba? Pwede ba libre? Hello? Kung hindi kayo galit, palakpakan natin ng Panginoon. Praise the Lord. Ano na? Okay. So much about building. Alam nyo na. Hindi naman kaagad. Pag nag-build ka, bukas ka agad, building na yan. Magbubuhat ka pa ng hollow blocks. Order ka pa ng buhangin. Magbabasta ka ng semento. Lahat yan mabibigat. It requires work. Everybody say, work. Work. Talagang magwo-work tayo kung gusto nating ma-build up. Build yourself up in the Lord. Faith ang pinag-uusapan natin, Pananampalataya pa lang ito. At yung ating pag-uusapan, 3 lang naman yan. Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. And these 3 will remain, faith, hope, and love. 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Okay? Tandaan niyo po yan. Yun ang mananatili. Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Kaya mag-build tayo doon. Amen? Faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Pag nakikinig kayo, paano nyo ginagawa? 1 beses lang? Ako po, hindi 1 beses lang No? Pag nakikinig ka 1 beses lang, 73% lang ang makakapture mo. Sa eskwelahan, pag 73, bagsak. 75 ang pasado no? Ganun pa rin ba ngayon? Ganun pa rin. Praise the Lord. Pero pag inulit-ulit mo yan, mga 85% ang makakapture mo. Pero pag mga 10 beses mo inulit, dahil gusto mong mag-build up, 98% makakapture mo. Hanggang sa parang wala ka ng ka-effort, hindi ka na magbabasa. Pag nagsalita ka, lumalabas na sa'yo word of God. Bakit? Binibuild mo ang sarili mo. No? Nandun ka, naka-align ka sa faith cometh by hearing, and hearing, and hearing only by the words of God. Everybody say glory to God. Okay. Hallelujah. Tulad ng ating paglaki at ng ating paglago, ay naalala ko po, tapusin ko yung faith dito, yung portion na yan. Tingnan niyo 1 Corinthians chapter 13, verse 11. Ang ganda ng sinabi ron. When I was a child, I talked like a child.
I thought like a child, and I reasoned like a child. But when I became a man, I put childish ways behind me. Okay? When I was a child, lahat tayo dugdaan po sa pagiging bata. Amen. Bata sa pananampalataya. Hindi tayo mananatili sa ating pagkabata sa pananampalataya as we build ourselves up in the Lord. Amen? We need to grow. It's a must. We need to grow. Paul said, when I was a child, I talk like a child. Nagsalita ako parang bata. Ano bang paano ang bata? Daddy, pingin mo kung yoyi pop. I was a child. Di ba, Tunyel? Ang pangalan mo, Tunyel? Mami niya, may ako niyang kayayo ko, ha? Parang narinig niyo si Bonting, ha? I thought like a child. Ano bang mga iniisip ng mga bata? Panay laro lang yan. Di ba? Walang iniisip na responsibility iyan. On the other side, maganda eh. Kaya sabi ni Jesus, maging katulad kayo ng mga bata na walang pinoproblema. Okay? So, ang sarap isipin ng mga panahong tayo'y bata. Wala tayong stress. Hindi natin inaalala yung pambayad ng bahay, ng tubig, ng kuryente, ng kakainin araw-araw. Hindi mo inaalala yung dadamitin mo. Parang itinuro rin ito ni Jesus, Sa Matthew chapter 6, do not worry about what you will eat, what you will drink, or what you will wear. Isn't life more important than food and clothing? Kaya sabi ni Jesus, be like these little children. No? Yung hindi kayo nag-aalala. But on the other side, yung mga bata, they don't feel responsible. But people who are growing up in the Lord, building themselves up in the Lord, they are responsible sons and daughters of the living God. Amen? Everybody say responsible. Ito na yung hinahanapan ka na ni Lord. Binigyan kita ng talent, 5. Saan na? Ay, Lord, I put the talent to work. Here it is, I'm presenting it to you. Another 5. Sabi ni Lord, welcome. Well done, good and faithful servant. Yung hahanapan ka ni Lord, kung ano yung binigay niya sa'yo, kailangan mapalago mo. Tama ba yon? Kung ano yung pinagkatiwala sa atin, Lord, kailangan mapalago natin. Hello? Unahin ko na yung pananampalataya. At lahat ng mga bagay kakabit sa ating pananampalataya, ultimong blessing, kailangan mapalago natin yan as we build ourselves up in the Lord. Amen? In the kingdom of God, there's no other direction but growth. Yung paglago. Amen? Wala pong naiintindihang atras ang kingdom ni Lord. Panay tayo abante at angat. Andiyan ba kayo? Walang naiintindihang kulang ang kingdom ni Lord. Gusto niya, sobra-sobra at sapat na buhay. Because John 10:10, Jesus said, I came that you have life, may have life. Have it in abundance. Everybody say abundance. Both physically, literally, and most especially spiritually. Sabi ng 3 John 2, I wish above all that thou mayest prosper and be in good health, even as your soul prospers. Ang requirement, mauna muna yung ating mga kaluluwa. Mauna muna yung building ourselves up spiritually. In the faith, build ourselves in hope, build ourselves in love. Pag nauna yun, ay nako, ito na mangyayari yung habulin ka. Hahabulin ka ng blessing, ng pagpapala kahit saan ka pumunta. Lahat ng gusto nun, palakpakan ng Panginoon. I thought like a child and I reasoned like a child. No? Sige, lagay nyo lang doon. When I was a child, I talked like a child, thought, and I reasoned like a child. Paano ba mag-reason ang mga bata? Di ba? Di ba mga bata minsan unreasonable? Kayo na pag-iisipin ko. Sometimes, Lord, am I unreasonable at times? No?
Kapag nakita po natin ang sarili natin sa ganung situation, sa ganung state, I think, sabi ni Paul, when I became a man, I put childish ways behind me. Okay? The way we talk, the way we think, and the way we reason as a child, as we build ourselves up in faith, hope, and love, let us put these childish ways behind us. Amen? Amen. So, hope. Everybody say hope. Yung pag-asa, napakahalaga po niyan. Ang tao pong walang pag-asa is as good as dead. A person who sees no hope at all is as good as dead. Okay? Pangit sabihin, pero yun ang nakikita ko. Pag walang pag-asa, ano pang silbi ang mabuhay? Sabi mo sa katabi mo, huwag mong isusuko ang iyong pag-asa. Come on. Speak to someone. Huwag mong isusuko ang iyong pag-asa. Oh, I will go straight to the point. Alam niyo kung bakit? Ang nakita ko dyan, yung resurrection. Everybody say resurrection. Wala nang ibang sasaklap pa kundi ang kamatayan. Pero pinakita po sa atin ng ating Panginoong Yesus na siya'y pumarito sa ibabaw ng mundo upang ipakita sa ating lahat, gawing halimbawa, panularan at laging isipin na maging ang kamatayan ay hindi magtatagumpay sa ating Panginoon. Amen? Sabi ni Jesus sa kanyang mga detractors, destroy this temple and in 3 days I will build this up. The people not knowing that he was talking about his death. Okay? That he gave. Binigay niya ang kanyang sarili sa John chapter 3, nung usapang born again, at sinabi ni Jesus, you must be born again. As you read the scriptures, yun po sinabi ni Jesus, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him would not perish but have everlasting life. Doon niya po nasabi yan. Okay? So, kaya po may pag-asa kasi nabuhay muli ang ating Panginoon mula sa mga patay. Amen? At tingnan niyo po yung sinasabi ng Corinthians chapter 15, verse 19. Tingnan natin dito. 1 Corinthians chapter 15, verse 19. Okay. Ang sabi ron, if only for this life we have hope in Christ, kung sa buhay lang na ito, ang pag-asa natin kay Kristo, we are to be pitied more than all men. Kaawa-awa naman tayo kung sa buhay lang na ito ay may pag-asa tayo kay Kristo. Medyo mahirap, hindi nyo makuha, no? Ibig sabihin, beyond life. Amen? No? And ang tinutukoy po dito, yung resurrection power of Jesus Christ. Kung ang kamatayan na pagtagumpayan niya, ano pa kaya yung karamdaman natin? Kung ang kamatayan na pagtagumpayan niya, ano pa kaya yung pangangailangan natin? Kung ang kamatayan na pagtagumpayan niya, ano pa kaya yung mga panalangin at kahilingan natin? Mas lalong madali iyon para sa Panginoon. Amen? Kaya wag nating isusuko ang ating pag-asa. Don't give up. Tingin lang tayo lagi kay Jesus. Tingala tayo sa itaas. Yun ang pag-asa natin. Jesus, the hope of our glory. Romans chapter 6, verse 4 to 5. Maganda yung sinasabi ron. Romans chapter 6, verse 4 to 5. Ayan. Umpisahan natin dun sa just. Look at the screen. Just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Everybody say, new life. Di ba? Pag yung nagkasakit ka, matindi yung sakit mo, paggaling mo, sabi, ay, pangalawang buhay. Hello? Narinig niyo yun? Pinagaling ako ng Panginoon, pangalawang buhay. No? Na-aksidente yung sinasakyan yung bus, papunta kayo ng Baguio, magbabakasyon. Di ba? Medyo madulas yung kalsada. Ay, dumulas yung bus. May mga nasugatan. Meron pang
nasawi. Pero ikaw, dahil born again ka, niligtas ka ng Panginoon, pagkatapos po nun, sasabihin mo, pangalawang buhay. New life. May kinakausap pa si Lord sa inyo? Just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Amen? Marami po sa atin dito, bago na ang buhay. No? Hindi na katulad dun dati. Sabi naman ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17 yan eh. Therefore, if anyone is in Christ Jesus, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Behold, all things have become new. Look at yourself. Now, take a look at yourself. Tingnan natin ang ating mga sarili. Bago na ba yung nakikita natin? Bago na ba? Bago na ba yung ating reasoning? Hello? O ganun pa rin tayo, nangangatwiran? Hello? Bago na ba yung ating pag-iisip? Behold, all things have become new. Bago na ba yung ating lingwahe? Ano ba yung binubukas ng ating bibig? Hindi ko kaya eh. Pastora, talagang. O kahit na anong mangyari, kakayanin ko. Basta kasama ko si Kristo. Pwede bang marinig kong palakpak para sa Panginoon? Sumigaw ng hallelujah! Glory to God! Praise the name of the Lord. So, ayun po. Sa pag-asa, huwag tayo pong susuko. Lagi tayong tingin sa itaas. No? Dahil sinabi rin po sa John 8:32 yata yun. If I will be lifted up, kapag ang Panginoon ay naitataas, nakatingin tayo sa Kanya palagi, I will draw all men unto me. No? I would interpret that habang tayo nakatingin sa Panginoon, lahat po ng mga biyaya ay lalapit po ng Diyos sa atin. Amen. Habang tayo nakatingin kay Jesus, sinabi po ng Bible ko, looking unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Huwag kayo tumingin sa pastor. Huwag kayo tumingin sa mga hinahangaan natin, yung mga magagaling, huwag doon. Laging kay Jesus lang tayo tumingin. Hindi po tayo panghihinaan ng loob. Lagi tayong gaganahan mag-church kapag kay Jesus tayo nakafocus. Okay lang yung mga men of God, okay lang yan. Pero ang gusto po ng ating Panginoon, ng Word of God, nakatingin tayo sa itaas, nakatingin tayo kay Jesus palagi. What you see in the gutter are rats in your life. Kapag tayo yumuyuko, ano makikita nyo? Ay kanal, marumi, may mga daga, may mga... But when you look up, all you can see is the Lord, lifted high, seated at the right hand of the Father. Okay? Looking unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Hallelujah. So, how does it apply in reality? Kadalasan po kasi maraming ibinabato sa atin. Sometimes, we are surrounded by people who are, kalaban sila ng pananampalataya natin. Kalaban ng pag-asa. Meron kang gustong gawin, i-discourage ka. Nakaka-relate kayo sa ganun? Meron kang gustong gawin para sa Panginoon, ay wala yan, nasubukan na natin dati yan, di obra yan. Huwag na natin gawin yan. Di ba? That's why you need to surround yourself with people who will help you build yourself up. No? Palibutan nyo ang sarili nyo ng mga faith-filled, spirit-filled people who will encourage you all the time. Amen? Amen? Surround yourself with people who will push you forward. Okay? Hindi yung paangat ka na, binabata ka pa pababa. Sa ating Pilipino, alam natin yan. Anong tawag nga doon? Pakilakas ninyo? Crab mentality. But if you're surrounded with just 2 or 3 people who will lift you up, bubuhatin ka, kahit magsakripisyo sila, no? Itutulak ka kahit nahirapan sila, kahit magsakripisyo sila, you are a blessed person. Pag meron kang mga ganun nakapaligid sa iyo. Di ba? Yung ipupush ka forward.
Nagkataon, meron kang mga tao na sa likod mo, ipinupush ka forward sa bangin. Malaglag ka sana. Di ba? But when you are surrounded with spiritual people, these people will help you in your journey to your destiny in Christ. Amen? Katulong mo sila. Lagi kang i-cheer ng mga yan. Okay? When everything else is trying to bring you down, find one reason to keep going. When everything else is trying to put you down, just find just one reason to keep you going. And you will. Kahit isang bagay lang ang makita mo na mag-fire up sa'yo. Isang bagay lang, that one thing. When everybody else is trying to put you down, find just one reason para ikaw ay magpatuloy. That's how you build yourself up. Okay? And lastly, kung meron tayo pong bibuild na faith, bibuild na hope, anong sabi ng verse 13 ng chapter 13 ng 1 Corinthians? These things will remain, these three will remain, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Okay? And now these three remain, faith, hope, and love, but the greatest of this is love. Tingnan po natin, ito sandali lang, bago tayo po matapos. Spiritual gifts are not the evidence of Christianity. Love is. Ulitin ko, spiritual gifts are not the evidence of Christianity. Love is. Kuha niyo po? Kaya requirement sa ating mga born again, kailangan nakakitaan po tayo ng pag-ibig ni Jesus. Hello? Unconditional. Hindi naghihintay ng kapalit. Magmamahal kahit na. Doon kayo na magdugtong. Okay? Gagawin ba natin yon? Kahit awayin ko kayo? Hello? Testing, testing. Ha? Amen ka, Sister Belen, ha? Kayo na magdugtong, ha? Na unconditional. Magmamahal ka ba? Yan ang pinakamabigat na turo ng ating Panginoon. Alam niyo kung ano yung pinakamabigat na turo ng ating Panginoon? Love your... Okay, tingnan po natin ito. Sa 1 Corinthians 14 verse 1, yung praise A. Yan. Sabi po ron, sa ibang translation, pursue love. Okay? Follow the way of love. Yun ang hanap-hanapin natin. Yan, New King. Pursue love and desire spiritual gifts. Kasi sinabi ko kanina, hindi tanda po ng pagiging Kristiyano ang gift. Pero, sabi rin ni Paul, unahin natin ang pag-ibig. Kasi pag inuna natin ang pag-ibig, magiging mapagpili tayo po, ibibigay ng Diyos ang di-desire natin na gift. Sabi ng Psalm 37 verse 4, anong sabi ron? Natatandaan niyo pa ba? Psalm 37 verse 4. Basa. Ayan. Uy, nakita niyo na eh. Delight yourself in the Lord and He shall give you the desire of your heart. Okay? Kapag hiningi natin sa Diyos ang desire na, ibibigay ni Lord yung i-desire natin. Hindi ka na magdi-desire ng hindi para sa'yo. Hindi ka na magdi-desire ng hindi para sa building of your faith. Hindi ka na magdi-desire ng mga bagay na hindi makakatulong sa paglago mo sa Diyos. Amen? Ibibigay ni Lord yung i-desire mong mga gift. Anong gift ba yan? Makikita natin sa chapter 12 ng Corinthians yan. Yung mga spiritual gifts. Tongues ba yan? No? Prophecy ba yan? O sa prophecy, pinag-usapan din dito yan eh. No? Pag may prophecy sa church, mahalaga yan. O, dahil meron tayong prophetic ministry. Tandaan po natin, ang sabi po roon, sige, tuloy mo nga, yung 1 Corinthians chapter 14, verse 1. Ayan. Lagay mo dyan. Yan, ito, pursue, yung New King James. New King James.
Pursue love and desire spiritual gifts, but especially that you may prophesy. O verse 2. For he who speaks in a tongue does not speak to men, but to God. For no one understands him, however, in the Spirit he speaks mysteries. Tuloy. But he who prophesies speaks edification, exhortation, and comfort to men. Okay? So, nabanggit ko lang po yan dahil yun ang nilalaman ng context. I don't mean to teach prophecy. Hindi ko linya yan. Okay? Linya ni Pastora yan. Pero tandaan po natin, basahin po natin ito. Okay, edification. Ready? 1, 2, 3. Yung pangalawa? Comfort. Yung NIV version, pakilagay mo. Okay. NIV. Yan. Strengthening, encouragement, and comfort. Point number 1, I said a while ago, we need to build ourselves up in the Lord. Point number 2, which here I will end, build up one another. Okay? Yun ang ating pong purpose dito sa church na ito. To build one another up in the Lord. Amen? Amen? Lahat ng galaw natin dapat nakaka-build. Yung nagpatuto kanina dito, na-build up pa kayo noon, na-encourage pa kayo? Yon, build up one another. No? Build up one another. Sabihin mo nga sa katabi mo, let's build up one another. Okay, hindi tayo dito nagpupunta rito para lang makuha natin yung gusto nating makuha para sa sarili. Meron tayong responsibility to one another. Amen? Build up one another. When we pursue love, no, we are building one another. Pag yun po yung hinanap natin, yung magpakalago tayo sa pag-ibig, we will build one another in the Lord. Amen. Oh. At siguro sa puntong ito, tatanungin natin kung nai-encourage ba natin ang kapatid natin sa Panginoon? Napapalakas ba natin yung kapatid natin sa Panginoon? O nakakatisod ba tayo? Meron pa bang natitisod sa inyo rito? Sige, hindi naman ako nakatingin. Sabihin nyo, edify, exhort, and encourage. Tandaan po ninyo, lahat ng ginagawa natin dito is to build up one another. Amen? Yun ang gustong makita ni Lord. Isang household of faith na lahat ay pinagpala, lahat ay malakas. Ayaw natin pong may mapag-iwanan dito. Hello! Lahat tayo pagpalain ng Panginoon. So, as I close this message, nag-overtime na ako, tandaan po natin, your purpose for being here. Sabi po ng Genesis chapter 2 verse 15, God took the man and put him in the garden. I would say, this is your garden. Hello, church. This is your garden. Work it, keep it, and allow it to flourish. When we build ourselves up and we build one another up in the Lord, God is glorified. To God be the glory. Awitin po natin, bago po tayo Key of G. Mike, tumayo po tayo.